Magandang umaga po sa kanilang lahat. Good morning. I know the reason why you're here because you believe and you hope that you're going to be healed. Amen? Naniniwala po tayong lahat na tayo ay makakatanggap ng biyaya galing sa Diyos at tayo ay makakatanggap ng kagalingan. At sa araw na ito ay hindi tayo bibiguin. Kanina umaga lang, nung pamunta ko rito, sinalubog na ako ng mga tao sa sasakyan. Alam niyo mga taong gumaling. Sometimes nagugulat din ako. Gulat ng isang galing sa Palawan. I met sa Monte Maria, magpapa-opera ng mata, magpapa-opera ng puso. Ang kita ko dito, sabi niya, Father, punta po ako ng hospital, hindi na po in-opera ang aking puso at hindi na rin ang aking mata opera, wala nang problema. Amen. Pagod ko naman sa likod, nakita ko yung sa parishioner rin dito, yung kanya namang ako was autistic. Autistic po siya sa New Jersey. Ngayon po, ang kanya pong akong autistic, after I pray over, normal na, nag-aaral na sa school. Hindi na po autistic yung bata, si Alisa. At napakarami pang healing na nangyayari sa panahon natin. Na wala naman akong ginagawang iba o sinasabing iba. Na hindi alam o hindi nyo na kaalam. What I keep on telling people is this: Jesus is very much alive. That this Jesus still here and His mission continues up to this day. Buhay na buhay ang Diyos na ito at patuloy na magpapagaling sa atin kung tayo ay nananampalataya. Yun lang naman ang hinihiling niya. Wala nang iba. And that's also the gift we can give to ourselves. Because Jesus proved that we are very special and very important. In today's gospel, idinipende niya ang mga tao dahil He is the Lord of Sabbath. Anong ibig sabihin niya? Ang Diyos po walang pinipiling araw, walang pinipiling sandali para sa ating ikabubuti at ikagagaling. So ang araw na ito ay itinakda para tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala galing sa langit. Amen. At ang pagpapala niyan ay dumadaloy. It flows from the Eucharistic celebration. And I think this is my mission. So that we as Catholics have a better appreciation of the Eucharist. So we as Catholics will be grateful to God for allowing us to partake and participate in the Eucharistic celebration. Tuwing po magmimisa, mga kapatid, take advantage of it. Why I'm saying this? Because God called you here to feel that you are loved. Tinawag kayo ng Diyos dito upang ang inyong nararamdamang panghihina ng loob, ang inyong nararamdamang takot, pangamba, yung tinatawag na pag-aalinlangan ay mawala. Jesus is calling you here so that you will feel you are special. Unless you feel that you are that special, you will not fully comprehend and understand the mystery of God's healing. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan maramdaman natin lahat kung gaano tayo kahalaga sa mata ng ating Diyos upang tayo ay makatanggap ng pagpapagaling. Bakit kailangan natin maramdaman kung mahalaga tayo? It is important, my dear sisters and brothers, to realize how precious we are before the Lord. It is so important. It is a prerequisite of God's healing so that we will enter into God's presence. Yung pong mga taong
niyurakan, sinira ng mga tao o ng mundong ating ginagalawan ang ating pagkatao. Sinabihan tayo na tayo'y pangit, sinabihan na tayo na tayo walang kwenta, tayo ay niloko, tayo ay nilitlang, tayo ay inalipusta. We are wounded. That's why there is this anger in us. That's why mayroon tayong galit, mayroon tayong hinanakit, mayroon tayong bitbit, mayroon tayong paghihiganti. And God is the one who's going to make it heal. Siya lamang po ang hihilom sa inyong nararamdamang sakit. Alam po ng Diyos na tayo po ay nakaranas ng hirap. Yung po ating mga inaasahang tao na tutulong sa atin, yung inaasahang nating tao na magpuprotekta sa atin, sila po ang nakasakit at sumira ng tinatawag na pagtitiwala. That's why it is a struggle for us to experience healing. That's why in today's gospel, once again, normal lang kasi sa tao yung minsan yung mayroong this tendency na sigawan ka. Sa bahay ninyo, nag-aaway, hindi ka kikikuin, o sasabihan ka ng kung ano-ano, sasabihin wala kang kwentang tao, hindi ka dapat pagkatiwalaan. It hurts us. Masakit yun. But God is going to heal you today so that kayo po mga kapatid ay papasok sa tinatawag na mystery of God's love. This is the only way. Marami pong relationship na nasira. Maraming tiwalang nawala. Pero kung sabihin ka, hindi ka na pagtitiwalaan. Pero kung sabihin ka, wala ka naman kwentang tao. Before the Lord, this is what I'm saying this. We are so precious. We are so precious before the Lord. And we need to recognize and acknowledge that. Why? Because it is a prerequisite to enter into God's love. It is only in experiencing that God loves us that we will be healed. Why? Only those who feel the love of God can be healed. Kasi po, ang nagpapagaling ang pagmamahal ng Diyos. Minsan po, ang sinasabi na tao, Father, touch mo naman ako, gagaling na ako. It's God is using my hand, my ministry, so that it will extend to you. Hindi ko alam kung ano ang dynamics niya. Pero naman naniwala ng tao at nangyayari naman. Noong po kami ay nasa Monte Maria, mayroon po doon isang lalaki. Ang kanya pong asawa, ito lang Saturday, bedridden, may kasakit. Ang sabi niya ay ito, sisimba ako kay Father Suarez, ang mahawakan lamang ako pag siya'y nag-uumili, lumapit sa akin. Gagaling na ang asawa ko. Ay doon po siya'y dumating, akala nga niya, maaga na siya, alas 9. Wala na pong umupuan. Doon po siya, nakapaupo sa katulog-tuluhan. Sabi niya, Lord, palapitin mo naman dito si Father Suarez. Imposible, pero pagkalapit siya, ketek po sa bahay dahil magaling na ang asawa ko na bedridden. And that's what he did. She did. He did. Yun po ang ginawa niya. Napalapit niya ako sa kanya. Pagkalapit ko po, nag-text na. Tumusta ka na. Lumapit si Father Suarez sa akin. Nag-text pa ang asawa. Ang sabi, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Wala na ako sakit, naglalakad na. Yung po yung faith. This is the faith that I'm talking about. And I do believe naniniwala kayo. Kaya ngayon nandito. You believe that to me or in me. Ako ay instrumento naman ng Diyos. Instrument meaning a mouthpiece. Ang sinasabi ko lamang ay ito. Tayong lahat ay may access sa Diyos. I cannot hear. But this Jesus, through the Eucharist,
natin sayangin ang ating energy, ang ating lakas, ang ating oras sa sama ng loob. At hindi po maganda yan sa tao. Karamihan po sa atin, kaya nagkakasakit. Galit sa mundo. Lagi nakasimaw. Lagi nakasigaw. Hindi po maganda yan. Atakin kayo sa puso. Sa init ng panahon. Let us enjoy our life together. And we can enjoy it when we are with the Lord. Masasaya lamang po tayo ng totoo if we are with God. Amen? So sa araw na ito, tatanggalin din ng Diyos ang tinatawag na madilim natin pag-iisip. Meron po sa atin na kung mag-isip ay masama. Bakit lamang ang likod? May cancer na. Hindi lamang makakaimi. Nagulap na ang kidney. No. Don't think worse. Always think good and what's best for you. Why? Why we need to do that? Kasi po mga kapatid, ang Diyos ay mahal tayo. Ang Diyos po ay mapagpatawad. This is what I'm trying to let you all know today. Pwede ba patawarin niyo ang inyong sarili? Huwag na huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Hindi po maganda yan sa inyo at hindi po yan gusto ng Diyos. God is such a forgiving God. And today, God wants you to feel that forgiveness. The moment you enter into this church, pinatawad na kayong lahat ng Diyos. At pagka po naramdaman nyo ang pagpapatawad na yan ng Diyos, dito po kayo mag-uumpisang pagbago. Pag pinatawad, huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Minsan pagka nagkakasakit, kaya ako nagkasakit kasi ako ganito. No! Hindi po kayo pinaparusahan ng Diyos. Tandaan natin ang isip that God is punishing you. Hindi po totoo yan. What God is doing is this. He wants you to become close to Him. Minsan po, kaya po nagkakasakit ang tao, dahil ang Diyos gusto, ngayon may oras ka na. Tingnan mo. Tuesday morning, nandito kayo sa simbahan. Ang aga-aga niyo pa. Dati-rati, pag nagmimisa, doon kayo lahat sa huli. Ngayon, gusto sa unahan. Kaya tuloy si Father Rick, ay namang problema. Father, pwede bang gawin unahan na lahat ang simbahan? Wala nang gustong sumunta sa huli. But this is what God wants for each and every one of us. God wants us all to be saved. Ginagamit lamang yung paramdaman nyo yan. So do not be depressed. Pagka po kayo nagkasakit, sumakit ang ulo, huwag nyo iisipin kayo na itumor na o mamamatay na bukas. May plano pa po ang Diyos sa inyong lahat. That's why you are all here today. And His plan for each and every one of you is for you to be saved. The plan that God has each and every one of you is for you to feel para maramdaman nyo kung gaano kayo kahalaga sa Kanya. So there are two things that God wants you to realize this morning. Mahalaga kayong nilalang. Kahit po kayo may sakit, yung isipin na kayo ay wala ng kwenta. Pabigat sa buhay. It's not true. Yung pong mga may sakit na nandito ngayon, kaya po kayo nagkasakit para kayo magkaroon ng oras at panahon para magdasal. God is giving you a chance and a privilege to pray. Amen? Amen. God is giving you time to
be with the Lord. Because in doing so, you will now have an intimate moment with Him. Ang Diyos ko, napakatagal na naghihintay sa inyo. Ang sabi niya, kailan ka kaya magkakaroon ng panahon para sa akin? Yan, ngayon na ang panahon. Ibinigay niya sa inyo, kaya po tayo ay magpasalamat lahat para sa Diyos. Amen. I hope it's clear. Another one that I want to clarify to each and everyone na nandito ngayon. Mga kapatid, sana po ito ang umpisa ng inyong pagsimba lagi sa simbahan. God is expecting you. He's hoping na hindi sana ngayon lang kayo ganyan kakaimtim at ka-attentive makinig sa Diyos o sa salita ng pare. Pagka po kayo nasa simbahan, mga kapatid, pwede ba tayo ay magdasal at manalangin at tayo ay makinig? Bakit kailangan yan? Kasi mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagpapagaling sa ating katawan at kaluluwa. Yun po ang ating dadalhin pag-uwi natin sa bahay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay, ito ang nagbibigay pag-asa. Yan ay makaramdaman ninyo sa simbahan. Sa pagluhod nyo pa lamang, the moment you kneel down here in the church, pray that you will be able to be attentive and be able to listen for what God is going to tell you. Because His words heals and it gives you inspiration so that your life will never be the same. Amen. Kaya ako sa pagbasa ngayon I am the Lord of the Sabbath. Sabbath's made for man. Meaning, ganyan, kahit pa anong batas ang inyong naririnig, kahit pa anong directives ang inyong naririnig, what is important in here is malaman natin that we are precious before God's eyes. Bakit ba kailangan natin maramdaman that we are precious? Para hindi na po tayo ma-insecure, para hindi na po tayo ma-ingit, para hindi na po tayo laging nagagalaiti, para hindi na po tayo laging nabubukot, para po ang ating puso ay puno ng pag-asa, para po tayo ay magkaroon ng tinawag na malawak na pag-unawa. Kinakailangan po natin lawakan ang ating pag-unawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Don't be so narrow-minded. Can you please be understanding? Huwag po kayong manisi ng iba. Pwede ba huwag yung i-chismis ang inyong kapit-bahay? Don't look after to all these gossips. Nakakapagpahina po ng ating espiritu yan. What we need to look forward to is the Word of God. Kaya nga po, after the reading ni Father Greg, ano ang sabi niya? My dear sisters and brothers, this is the good news of our salvation. My goodness. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Wow! Try to think of it. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, umaga nito, dadalot sa inyong lahat ang pagpapala ng Diyos at kayo ay pagagalingin hindi lamang sa mga sakit na inyong alam tulad ng cancer sa uterus, kidney failure, hindi lang pagagalingin ng Diyos, pagagalingin din niya yung mga sakit ninyo na hindi nyo alam. Yun yung mga sakit na hindi nakasulat. At ang inyong mga kapit-bahay, ang inyong mga kamag-anak na mahal sa buhay, pagagalingin na rin ng Diyos. Dahil tasan ay bumaba sa umagang ito. Amen. So now,
We're going to pray from the heart. Magdadasal tayo. I want you all to close your eyes and open your hands. We're going to pray together. I want you to feel how important and precious you are before the Lord. And pray after me. Loving God, thank you for this day. For allowing me to realize how precious I am to you. Salamat, Panginoon. At ipinadama mo sa akin na ako ay mahalaga sa iyo. Panginoon, ako po ay isang sugatan. Marami po akong galit sa dibdib. Maraming hinanakit. Dahil ang mga taong aking pinagtiwalaan ay sila pa ang sumira at nanakit sa akin. Ang mga taong aking inaasahan ay sila pa ang nagbigay ng pagkakataon upang ako ay magkaroon ng galit sa dibdib. Sa sandaling ito, Panginoon, pinatatawad ko na sila. Tanggalin mo po ang galit sa aking dibdib. Sapagat ayaw mo na pong sayangin ang oras na ito. Oras na ibinigay mo sa akin upang maramdaman ko ang iyong pagmamahal. Lord God, right now, I want to commit myself to you. I want to love you with all my heart. I want to love you with all my mind. I want to love you with all my soul. Pagalingin mo po ako sa aking mga karamdaman. Tanggalin mo po ang takot sa aking dibdib. At palitan mo po ito ng pag-asa, pagmamahal. Thank you for the joy. Thank you for forgiveness. Thank you for your love. I promise you, Lord God, that I will be a better person. Mula ngayon, Panginoon, ako ay magdadasal. Ako ay maglilingkod sa iyo. Hindi na po ako magmumura. Hindi na po ako magagalit. Tatanggalin ko na po ang paghihiganti sa aking dibdib. At patatawarin ko ng lahat ang nagkasala sa akin. Sapagat iyan ang iyong kagustuhan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. For allowing me to realize na ako pala ay mahalaga sa iyo. Ako pala, Panginoon, ay mahalaga sa mundong aking ginagalawan. Allow me, O Lord God, to discover my mission. Allow me, O God, to discover my purpose in this world. I want to collaborate in building up of your kingdom. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of